Marami ang nagsasabi na katang-isip lamang ang kwento ng pananampalataya, na ang mga aral at kababalaghan ng Biblia ay haka-haka lang. Marami ring naniniwala sa mga kwentong mabilis kumalat sa internet, na tila mas kapani-paniwala dahil moderno at palabas sa screen. Ngunit bago tayo maniwala sa anumang kwento, mahalagang itanong saan natin hango ang katotohanan. Hindi ba't sa mga salita ng Diyos, sa kasaysayan, at sa buhay ng maraming taong naniniwala at naglakad sa kanyang aral? Sa video na ito, titingnan natin ang mga larawan, dokumento, at ebidensya na magpapaalala sa atin na ang pananampalataya ay hindi gawa-gawa lamang. Samahan ninyo ako at tuklasin natin ang katotohanan hindi base sa haka-haka, kundi sa matibay na pundasyon ng Biblia at sa totoong karanasan ng pananampalataya. Upang maunawaan ang katotohanan sa pag-iral ni Jesus, tingnan natin ang mga historical na ebidensya mula sa labas ng Biblia batay sa mga tala ng historians Romano at Hudyo. Circa 4 BCE, 30-33 CE. Ayon sa mga historians, kabilang sina Flavius Josephus, isang Jewish historian at Tacitus, isang Roman historian, si Jesus ay isang tunay na tao na namuhay sa Judea. Si Josephus, sa kanyang aklat na Antiquities of the Jews, sinaunang pagsusulat noong circa 93-94 CE, ay tumukoy kay Jesus bilang isang matalinong guro na gumawa ng mga kamangha-manghang bagay at napinatay sa ilalim ng pamumuno ni Pontius Pilate sa panahon ni Emperador Tiberius, circa 76. Ang pagwasak ng Jerusalem at templo ng mga Romano ay naiulat din sa mga tala ni Josephus, kung saan binanggit ang mga tagasunod ni Jesus na nagpatuloy sa kanilang misyon kahit matapos ang trahedya. Ito ay nagpapakita na ang kanyang impluensya ay tunay at hindi basta katang-isip, dahil maraming tao ang aktwal na nakasaksi at nagpatuloy sa kanyang aral. Early 2nd century CE, ang Roman historian na si Tacitus, sa kanyang aklat na Annals, sinaunang pagsusulat noong 116 CE, ay nagsabi na si Kristo si Jesus ay pinahirapan at pinatay sa Judea sa ilalim ng pamumuno ni Pontius Pilate. Ito ay isang labas na Roman account na nagpatunay sa kanyang presensya at sa kanyang kamatayan bilang isang tunay na tao sa kasaysayan. Archaeological evidence. May mga sinaunang inskripsyon at mga selyo mula sa Judea noong unang siglo, sina nagbabanggit ng mga pangalan ng mga tao at lugar na kaugnay sa mga account tungkol kay Jesus at sa kanyang mga tagasunod. Ang mga artifacts na ito, kabilang ang mga tombs, ossuaries, at inskripsyon sa mga bato, ay nagpapatunay na may umiiral na mga komunidad na sumusunod sa kanyang aral, Jewish historical context. Ang mga Talmudic writings, na isinulat ng mga rabinang Hudyo sa pagitan ng 72-200 CE, ay nagtatala rin ng mga pangyayari tungkol kay Jesus na kinilala bilang isang guro at tagapagturo, bagaman may mga kontrobersya sa ilang detalye. Yung mga tala na ito ay hindi nagmumula sa Biblia, ngunit sa mga Jewish scholars na independent at hindi naniniwala sa Christian theology, kaya mas nagbibigay ng kredibilidad sa kanyang pag-iral bilang isang historical figure. Sa kabuuan, ang mga ebidensyang ito mula sa iba't ibang sources, Romano, Hudyo, at archaeological, ay nagtataglay ng konkretong patunay na si Jesus ay umiiral bilang isang tunay na tao sa kasaysayan, hindi lamang katang-isip. Ang kanyang impluensya at aral ay hindi basta haka-haka. Maraming tao at dokumento ang nagpapatunay na siya ay may presensya sa mundo na nag-iwan ng pamana na nagpatuloy sa buhay ng kanyang mga tagasunod at sa kasaysayan ng buong sangkatauhan. Sa dulo ng lahat ng ito, isang tanong ang dapat manatili sa isip natin. Hinahanap ba natin ang katotohanan o ang kwentong gusto lang nating paniwalaan? Ang kasaysayan ay hindi binubuo ng haka-haka lamang, kundi ng mga bakas, tala at patunay na iniwan ng panahon. Maaring hindi lahat ay malinaw, ngunit hindi rin ito basta-bastang binubura dahil lang hindi ito tugma sa sariling pananaw. Hindi ka inaanyayahang maniwala agad. Ang inaanyayahan ka ay mag-isip, magsuri, at huwag matakot sa mas malalim na tanong, sapagkat ang katotohanan ay hindi kailanman natitinag sa pagsusuri, lalo pa itong tumitibay. Kung ang isang ideya ay totoo, hindi nito kailangang sigawan ng mundo. Sapat na ang ebidensya para magsalita. Hanggang dito muna. Ito si Red, hindi para magdikta ng paniniwala, kundi para buksan ang isip. Ikaw pa rin ang magpapasya.